Another stopover dito sa Iglesia ni Cristo, lokal na Moncayo. Welcome to Tagum City! Sir! Nice meeting you, sir! Kuya, maraming salamat. Mag-iingat sa pag-uwi. Welcome to Davao del Sur. Woo! Welcome to Digos City. Ay, sarap magmotor. Welcome to General Santos City. Good morning mga ma'am sir, it's your boy Sir Troy, and today is our Philippine Loop day 9. So dito tayo nag-stay sa Western Lodge dito sa Bayugan City, and 7 AM na. So magti-take off na rin tayo maya maya at naka-gear up na rin tayo. Sa biyahe natin ngayon medyo sasagad tayo hanggang Jensan. So nag-adjust na ako ng kadena, nag-chain loop na rin ako, chinek ko na rin yung mga ibang parts na usually lumuluwag, kagaya nung sa transmission pedal natin, hinigpitan ko na rin yan. So dito sa Western Lodge, yung in-avail natin dito is 500 pesos for 12 hours. Electric fan lang yon, pero may CR siya. Okay na rin para sa solo, no? Grabe ang hamog ngayong dito sa Bayugan City. So pupunta tayo ng Tagum muna, and then sa Davao, and then doon na tayo mag-i-stay mamayang gabi sa Jensan, at doon na rin tayo sa Sambano. So wala tayong microphone ngayon guys, sira yung ating mic. Hindi ko lang sure kung basa o ano, pero basta hindi siya gumagana. Thank you sir. Thank you. So naka-reset na rin tayo at na-picture na rin natin yung ating trip meter. Good to go na tayo. Okay guys, so try ko na lang gawin itong microphone natin maya maya. So dire-diretso na tayo hanggang Tagum City. Okay, small update. Andito tayo somewhere sa Bayugan 3. Tama ba? At namumroblema ako dahil nagluloko yung aking GoPro mic adapter. Kaya hindi ako makapag-vlog ng matino. So montage na lang tayo. Ayan. So nasa Bunawan pala tayo. Malapit na sa Bunawan ano. Nakita ko kasi dito yung ayan, Bayugan 3. So 2 hours and 29 minutes hanggang Tagum City. Titingin tayo ng ano doon, kung may mabibilan tayo ng GoPro adapter or media mod. Siguro ano na lang, Davao or Jensan.
Ayan, para kahit papaano yung second, yung last 5 days na ano natin matino. So last na gastos ko na yun kasi gumastos na tayo sa cellphone pampagawa. I think enough na yun. Pero tignan natin, baka basa lang ang loob nito, yung GoPro mic adapter. Hirap kasi dahil sana nag media mode na lang ako dahil Hero 12 naman na to. So ayan, pahinga din na muna ng konti, water break. Ang ganda ng daan dito, may enjoy mo talaga ang Mindanao, promise. Another stopover dito sa Iglesia ni Cristo, lokal na Moncayo. So nagpicture na rin ako, water break. At 2 hours na lang nasa Tagum na tayo. Or parang wala na yata sa 2 hours. Umuulan dun oh. Yun yung iniiwasan ko eh. Imabutan ako ng ulan. Kaya balik na tayo ulit sa daan. Welcome to Tagum City! Guys, tignan nyo to. Oh, di ba? Ang ganda ng mga puno, parang sa California lang. So bungad lang ito ng Tagum. Ayun, may arko doon. Meron tayong imimit dito na ka-dominar natin ano. So magmi-meet kami dito sa Tagum and then sabay kami pupunta ng Davao. Ayun oh, ganda talaga oh. Meaning yun sir. Ano ba dumaan? Doon sa kabila? Hindi, dito lang, diretso lang ako. Wow. Ay mo tayo, Davao na diretso. Sa Davao na siguro. Saan ka sir sa Davao? Ha? Saan ka sa Davao? Hindi, tagaan ako, Davao Oriental. Pero ba't pupunta ka ng Davao ngayon? samahan kita, pwede ka nang gumana. Ay ganon, akala ko okay, pupuntahan ka talaga doon. Ride lang. Oh, right. Ah, okay. Sige sir.
guys, andito na tayo sa SM Lanang sa Davao. Hindi ito mismo SM Davao, no? Hindi. So, sinamahan tayo ni Sir Martin. Kadoming natin. Short ride siya dito sa Davao, no? Sobrang lawak pala nito. Pag tinitignan ko sa mapa, parang andyan na ba tayo sa sentro ng ano, ng Davao? Kanina pa ako tayo nagde-drive. Pagtingin ko, 1/3 pa lang. Hindi pa tayo nakapasok sa mismong sentro yata. Hindi pa. Pero nakita ko kanina, grabe pala yung daan dito. Parang 10 lanes, 8 lanes. Apat-apat ano. Tapos medyo busy talaga sa bayan. Para rin siyang ano, para rin siyang Metro Manila na mas payapa ng kaunti. Tsaka mas malinis. GoPro stop recording. Kuya, maraming salamat. Mag-iingat sa pag-uwi. Opo. Oo, dyan ako sa paglabas magano. Puti na, bumili na ako ng Tupperware. Sige kuya. Ingat. Ayan, napilitan tuloy tayong bumili ng ano guys, media mod. 6.5 din yun. Ang sakit. Makapag-vlog lang tayo ng maayos. So, good investment na rin yung media mod, no? Para hindi ka na kung ano-ano nagkakabit ng wireless mic or ng shotgun mic. Ito na yon. So, maraming salamat dito kay Kuya Martin. At sinamahan tayo dito sa Davao, ano? Nalibot tayo. Taga ano talaga siya? Tawag dito? Davao de Oro? O basta sa may Lupon. Ito coastal na ito. Libot muna tayo. Bye. Ayan na, doon na siya dadaan. So hanggang Jensan ay 2 hours or 3 hours, pero hindi naman usually nasusunod yan. Ay, salamat, may mic na tayo, matino. Hindi na natin iniintindi yung ano. Ay nako. Ito ang kanilang coastal road. Ganda dito, lalo dito coastal road. Oh wow, ito ang Davao City. Halos palabas na rin tayo. Ang laki, no? Bye bye Davao. Next is Digos. Welcome to Davao del Sur. Woo! Yeah! So, itong Davao ay nahati sa tatlong ano ito, no, lugar. Merong Davao del Norte, merong Davao City, or yung parang Davao ganon. At itong Davao del Sur.
Dati daw kasi dalawa lang yan, norte at sur. Pabalik ako ngayon guys ng Santa Cruz. Dito sa may ano lang din. Hindi pa ako pumasok ng Digos kasi walang mga pagsamba na 7 PM. Puro Thursday 6 PM. Kaya ito na yung pinakamalapit sa akin. 10 minutes. Bro, anong oras? Alas 6? Opo, ano size? Alas 6, okay po. Doon po. Salamat. Umaawit na. Sige. Sige po. Yan po. Thank you po. So gilid na ng dagat ito, no? Naririnig ko yung alon kanina dyan. Yan. Shoutout sa lokal ng Santa Cruz, distrito ng Davao del Sur. Yan. Salamat sa mga kapatid na nakahalubilo natin dyan. Yan. Sana makabalik pa ako dito someday uli. So dediretso na tayo ng Jensan at magre-request tayo kay Mrs. kung pwede tayong mag-rest bukas sa Jensan. Libot-libot tayo ng tanghali. Tapos pa-maintenance muna tayo ng hanggang tanghali. Car wash, motor wash. And then libot tayo ng after lunch. Tapos doon din tayo ulit matulog. Ang mura nang nakuha na tutulugan doon, 400 for 12 hours I think. So pwede naman ako umalis ng umaga, libot-libot, papahinga doon, tapos check-in na lang uli ako ng hapon. Okay, let's go to General Santos City. Gas up tayo. Medyo nagdidelikado yung ating gauge. And so mula Bayugan hanggang dito sa bungad ng Digos, ayan, naka 9.7 liters tayo. Tingnan natin kung ilan ang natakbo na natin, kung sulit ba talaga. Sir Troy 312 sa 550. Parang pumapatak ng 1 ano, no? Pwede na, matipid pa rin talaga. Thank you, sir. Welcome to Digos City. Welcome to Padada. Buhay na buhay ang Padada. Ang daming nagtitinda ng pagkain sa gilid. Ay, sarap magmotor. Papunta na tayo sa last checkpoint. Halos nasa dulo na tayo ng Mindanao. So maraming salamat sa Corsa Motorcycle Tires Philippines, Jabber Motocom, Showwolf, Imprint Customs, at sa Hella Engine Oil. Papanik na naman tayo ng twisties, oh. Parang marilaki daw dito, sabi sa akin doon kanina sa Santa Cruz. At maganda raw ang daan. Totoo naman. Oh. Hey, anong mga tinda? Mangga, lansones, durian, langka, suha, tsaka pakwan. Daming tinda prutas doon, oh. Hoy. Welcome to Sarangani. Okay, Sarangani Province. Dito pala yun. So sa Jensan, same din yata ang rules and restrictions doon pagdating sa auxiliary lights, exhaust, speed limit. Yeah, mahigpit din sila sa mga yan, ano. Talagang pinatutupad dito ang batas. Yan ang auxiliary lights natin. Pwede namang gamitin kapag madilim, pero kapag well lit ang kalsada, kahit hindi na. Marami pa rin daw dito, marami pa rin daw mga masiselan daw ang mata. Imagine gaano kaganda ang kalsada, may mga taong nakakakabisa rito na sinusundan ko. Nakapag-isandaan nga kami sa bundok. Grabe. Sinusundan ko lang yung Terra tsaka yung Everest. Ganda kasi ng kalsada, walang butas. Although hindi asfaltado, pero
tolerable naman yung vibration ng kalsada. Kayang-kaya ng Dominar, lakas. Pero mas malakas yung mga lokal dito, yung mga nakakabisa ng daan, ano? Isang daan sa panigan, no? Angas. Pag talaga ang gulong mo kayang sumabay sa performance, hindi ka talaga pipigilan. Diretso lang, oh. 85 sa panigan. Wow. Malandag. 28 kilometers hanggang General Santos City. Welcome to General Santos City. Yes, ito na ang last checkpoint natin para sa ating Philippine Loop Adventure Tour. Bukas tayo mag-picture ng malala dito. Sabay na isang rest day. So dalawang gabi tayo dito sa Gensan. Mag-explore tayo bukas. Pero ngayon magpapahinga muna tayo. Kakain tayo ng marami. Maraming transient dito na sobrang mura. Alam mo ba yung nakuha ko rito? 600 400 for 24 hours and 200 for 12 hours. So nag-avail ako ng 36 hours dahil bukas dito pa ako uli matutulog. Oh, ganito pala style ng tricycle nila rito. Nasa left side pa rin. May pangsakay sa likod. And then meron din doon sa tabi ng passenger. Ayan, oh. Ayos, meron pang MP4 doon, ah. So nandun tayo guys sa may kabila, sa may Rafael's Travelers. Dito kumain muna tayo sa may katabi lang Sip Station Cafe. Pakita ko na sa inyo yung tutulugan natin. Okay na rin, mura. Tapos solo ko kahit parang bed sharing siya. Pero binigyan nila ako ng isang malaking solo na room. Rafael's Travelers Inn. Doon papasok sa loob. Safe naman. Pwede iparada yung motor sa loob kung siguro mga hanggang 3 ang kasya doon. Napabili tayo ng media mod kanina sa Davao. Sakit! 6.5 din. Pero good investment na rin. Kasi matagal na rin natin gagamitin to Ito yung loob ng Sip Station. Order natin katsu. Ay, thank you. Wow, may pa ballpen and keychain. Stig. And si sir na owner, kabalik na siya. Ito si sir na owner ng Sip Station. Visit kayo dito pagka nagawi kayo dito sa Gensan. Sure yan kasi last checkpoint yan ng mga nagpi-Philippine Loop. O kahit mga hindi nagpi-Philippine Loop, yung mga bibisita rito, ganyan. Yeah. Daan kayo dito. So ito yung ating riding day number 9. So January 16, nag-start tayo sa Bayugan City, Agusan del Sur. Ang target destination natin ay General Santos City. So nagbisita tayo sa Tagum, binisita rin natin yung Davao at yung Coastal Road. At dito tayo nagstay ngayon sa Rafael's Travelers Inn dito sa Gensan. Ang natakbo natin kahapon ay 453.6 kilometers at nag-end tayo ngayon ng 10 PM. So ito ang total na gastos ko ngayong araw kasi nakadalawang gas tayo para pang bukas pag naglibot tayo dito sa Gensan, meron tayong gas. Usually yung unang gas kasi sa umaga, yun yung ginagamit ko sa travel. And then yung naging gas ko sa huli, yun yung gagamitin ko sa kinabukasan. So ganyan pa lang ang mga nagiging gastos ko, Ito wala pang total. So sa isang araw ko, yan 2,000. And then ito yung map na tinravel natin. So from Bayugan City, nag-travel tayo ngayong araw hanggang dito sa Tagum. Tapos sumamba tayo sa may bandang Santa Cruz. Dumaan tayo ng Digos. At dito tayo nagstay sa South Cotabato. Dito sa General Santos City. So yan ang ating riding day number 9.
Kung interested kayo sa mga ganitong vlog natin, travel, motorcycle reviews, endurance, loop, mag-subscribe lang kayo sa ating channel. Huwag niyong kalimutang i-hit ang bell notification para updated kayo pag may bago tayong video. So, ride safe and see you on my next one.